sa tanan. Ignas ay mong tapad nga. Good morning. I'm so happy that you're here today. So nakulatan sila no. So praise the Lord. Sa kalipay nga gihatag sa Ginoo sa ato ang karon. Amen ba? So akong gihangyo tanan sa pagpanindog and let us praise the name of the Lord. But before ta mag-awit sa atong buhingan Diyos mga igsoon, let's declare the Apostles' Creed together. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let's pray, mga igsoon. Father God, we just want to honor you, to bless your holy name. You deserve the praises and glory, Lord, O God. Ikaw ang Diyos, Lord, na buhi. Ikaw ang Diyos na tinugdali ng tanan, Lord, O God, creator of heaven and earth. And Lord, we give you glory, Lord God, Father, sa pagabuhaton karong Ginoong Diyos. And there is nothing else, O God, Father, nga among gitinguha, Ginoong Diyos, O God, kundi ang iyong presensya lamang. And we know, Lord God, that the Holy Spirit is with us, Lord, today. And we just honor you, Lord God, with everything that we are, everything, oh God, that we have, Father, only for your glory alone. Lord, salamat kay Ginoong Diyos, oh God, that you are, oh God, our King, you are our God, you are our Father, and nothing else, oh God, compares to you. You are great and mighty, Lord God. We bless your holy name. Holy Spirit, move in this place. There's no one else like you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Ginoo, mga igsoon, as the word of God says, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. For He founded it on the seas and established it on the waters. Lift up your heads, you gates, be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. So, tanan ba excited sa himaya sa Ginoo? Mamukul sa ating lugar. At tanan ba excited? Moingon of hallelujah! Let's praise the Lord! Let's praise the Lord! We deserve the praises! We deserve the glory! Oh, we give you glory, God! Let's praise the Lord together! Come on!
us. Emmanuel, God with us. You never leave us. You never forsake us, Lord. And we are here right now, Father God, in this place, in this moment. We acknowledge your presence. We open our hearts to you, Lord. Yeah. Together in this place of worship, praise we proclaim. Yes, Lord. We stand as one, giving you all glory.
so wonderful, marvelous, magnificent, awesome God. Wonderful Lord. We thank you, Jesus. Give our thanks to you. Set the stars in their place. You calm the raging sea.
in the presence of the Lord karon nakabuntagon mga igsoon. Let us declare ang atong gugma nga nasa Ginoo. Atong sultian ang Ginoo karon nga, Lord, I love you, Lord, with all our heart mga igsoon. Atong sulti nga nasa Ginoo nga ginigugma nato ang Ginoo. Amen. Hallelujah. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We bless your name, Lord. Let us continue to pray. Diya sa Ginoo, mga igsoon. Nga nagpulong sa Ginoo sa 1 John 5:14-15. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. So atong paglaom mga igsoon nga pumuduon ta diha sa Ginoo, mutawag ta diha sa Ginoo, surely ang Ginoo maminaw sa atong mga pag-ako. Amen. Sa atong mga pagtawag na sa Ginoo, ang galunggan sa Ginoo is incline sa ato ang mga pagtawag. Hallelujah. So atong iangko karon nakabuntagon ang atong family, atong friends, atong church leaders, global and local missions. Let's pray for persecuted people and ang mga tao nga atong nabawan nga nagbalatian atong i-pray. And also our government, world leaders and our local leaders, mga igsoon atong iangko sa Ginoo. As we begin to shout Ginoong Diyos 3 times and let's begin to pray. Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Hallelujah! We worship your name, Jesus. Nagaduol mi diha sa imong trono sa grasya, Ginoo, uban sa pagpaubos sa among mga kaugalingon, Lord. We thank you, Lord God, that we have the confidence, Lord, nga muduol diha sa imong trono sa grasya. It's not about our goodness, it's not about unsa mi Ginoo or naa mi Ginoo, but it's all about Jesus, Lord God, who made us righteous before your eyes, God. Hallelujah. Salamat kaayo, Ginoo. We clothe the righteousness of Jesus in our lives, Lord. And we thank you, Lord God, for the access of calling you our Abba Father, Ginoo. Salamat kaayo, Lord, sa grasya. Salamat sa kaluoy, Ginoo. Salamat sa imong kumpa, Ginoo. Salamat, Lord, that because of your great love, Lord God, kami, Ginoo, nakabaton o kaluwasan niya kanino, Ginoo. That's why, Lord, we are forever grateful, Ginoo, Diyos, na ikaw, Ginoo, Lord God, nagpamatay dito sa cross. And we always celebrate, Ginoo, sa imong pagkamaayo, sa imong pagkaikaw, sa among mga kinabuhi. We praise you, Lord, for what you have done in our lives, Lord. And we worship you for who you are, Ginoo. Hallelujah, Jesus. Lord, among gidala sa among mga pag-ampo, Ginoo, ang among pamilya, Lord God. Salamat kaayo, Lord, na ikaw, Ginoo, magapadayon o pag-unite, Ginoo, Lord God, pagputos sa imong gugma, Ginoo, Diyos, sa matang pamilya, Ginoo, nga nagarepresentar ka na nabuntag, Lord. Salamat, Lord, na imong siliyuhan ang matang pamilya, Ginoo. Salamat, Lord, na ikaw, Ginoo, ang maong masentro, Ginoo, the center, Ginoo, sa maong relasyon sa matang pamilya, Lord God. Ang imong ngalan matugoy sa matang pamilya, Lord God. Ang imong kahayag, Ginoo, magatanag, Lord, sa matang kinabuhi sa imong mga katawhan, Ginoo, Diyos. Lord, magpasalamaton mi nga ikaw ang Diyos nag-transform ka namo, Lord God, sa matag adlaw ug adlaw, Ginoo. Salamat sa gahom sa balang Espiritu Santo, Lord God, na Lord mo ay nagabag-o ka namo, Lord God, nagahatag ka namo og kaalam, nagagiya ka namo og ikaw, Ginoo, ang among Holy Spirit, ikaw ang among greatest teacher, Lord God. Salamat, Lord, na mamuhat ka sa kaugalingon nimo nga makapamaagi, Lord God. We also pray for our friends, Ginoo, Lord God, nga wala pa nakailangan ha kanimo, Ginoo. Salamat kaayo, Lord, nga ikaw magapaabot, Ginoo, sa kaluwasan sa matag kaila namo, Lord God, nga ikaw, Ginoo, mamuhat sa ilang kinabuhi, Lord God. We declare, Ginoo, salvation sa matag kinabuhi
Ginoo. Lord, dili lalim Ginoo ang mao nga mga trabaho, Lord God, but we rely upon the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. Salamat, Lord, nga mabuhat ka Ginoo sa matag kinabuhi sa imong mga missionary Ginoong Dios. Salamat, Lord, nga ikaw Ginoo ang ilang kusog, ikaw ang ilang provision Ginoo, ikaw Ginoo ang ilang victory in the name of Jesus, Lord God. Salamat, Lord, nga ang trabaho Ginoo imuhaman Ginoong Dios. Salamat, Lord, nga imo silang gamiton, Lord God, as a channel of your blessing, Lord, as a channel of your word in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We also pray, Father, for the weak, Lord God. Salamat kayo, Ginoo, nga ikaw ang Diyos, ang among kusog. Ikaw ang among refuge, Lord God. Ikaw ang among dalampanan, Ginoo, sa panahon, sa kaluyahon, Ginoo. Ikaw ang among kalig-on, Ginoong Diyos. Lord God, salamat, Lord, nga among saligan ang imong mga saad. Ang imong mga saad, Ginoo, tinuod sa among mga kinabuhi, Lord God. O amo ng hugtan, Ginoo, nga mga saad, Lord. Hallelujah. There's joy in your presence, oh God. Hallelujah. Yes, Lord, there is joy. Kaya sa pagpangalagad nga nakalimo, Ginoo. Salamat, Lord, that you will awaken the spirit, Ginoo, nga nakahitulong, Father God. Salamat, Ginoo, Lord God, sa mga naluya, Ginoo, ikaw magalikon, Ginoong Diyos. Magadasig, Lord God. Lord God, magatutok ka na kanimo, Ginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Run in the race and never give up in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Lord, salamat, Lord, for pinaagi sa imo ang mga labot, Ginoo, ang among mga balatian na ayo, Ginoo Jesus, in the name of Jesus. We declare, Lord God, nga dili lang mi maayo dito sa langit, Ginoo, but masinati namo ang kumpleto nga kaayuhan diri sa kalibutan pa lang, Lord. Among masinati ang imong gahom, ang imong pagpabuhat in the name of Jesus. Hallelujah. We claim by faith in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be your name, Lord. You are our Jehovah Jireh, our God who provides, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, we continue to lift up to you, Lord God, our nation, the Philippines, Ginoo. Salamat kaayo, Lord, na Lord, wala ka ng tulog na Diyos, kanunay 24/7, Ginoo. Naglantaw ka sa imong mga katawan. Lord, continue to bless, Ginoo, among nason, Lord God. Salamat, Lord, dili mi mawalaan ang paglaom, dili mi muhunong, Ginoo, sa pagbayaw sa imong ngalan, Ginoo, Lord God, among nason, among gitulon, na nakanimo, Lord God, that in your perfect time, Lord God, you will make things beautiful, Lord, in your time, Lord Jesus. Salamat kayo, Lord, sa peace and order. Salamat, Lord, sa mga leaders nga dunay wisdom gikan kanimo, Ginoo. Lord, we believe, Lord God, na Lord, unagi mga righteous man, Ginoo, nga imong gituboy o mag-lead, Ginoo, sa imong mga katawan. Salamat kayo, Lord, sa dakong ugma nimo nga ni kanamo. Lord, pasalamatan kanamo, amo kang pasidukan, itulunan sa tanang tungod pagpasalamat. Diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Good morning, everyone. May buntag sa tanan. Mabuntag po sa tanan nagatanaw sa ato sa live. So, sama sa gingon nato, no? Please share ang atong live. Encourage your family members to please join with you sa pagpamati sa wali. Kung namo sila panimalay, encourage yun na ayaw lang sa mo pag busy-busy sa unsay nang hikayon or unsay labhan, but ihatag sa ating panahon, no, sa pagpamati nga to sa pulong sa Ginoo, and encourage mga kauban niyo sa panimalay. And if you're watching online, please share our live. Aron nga danan pa mga tao makadungog sa pulong sa Ginoo. And also we encourage ang tanan natong mga kabataan to please join our Sunday school. Aron ang atong mga mamagpapatod
our Bible in the book of Hebrews chapter 12. We're going to read from verse 14 hanggang sa verse 17. So, mabuo lang siya, no? Upat lang siya ka-verse. So, ang yang tanan sa pagpalipog. And let's read all together. Let's all stand and let's read the Word of God. Let's read Hebrews chapter 12, verse 14 to 17. Atong dunganon kay Mubuan rin siya. Hebrews 12, 14 to 17. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter rose up, cause trouble, and defile many. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit his blessings, he was rejected. Even though he sought the blessing with tears, he could not change what he had done. Amen. Let's bow down our heads and let's pray. Ginoong Diyos, dagang salamat, Lord God, mingtak na sa kabuntagon, salamat sa presensya sa matapusa o labaw sa tanan, salamat sa presensya, Lord God, Lord, sadya nga kami, magapamalandong sa impulong kami, nagaampo nga ikaw ang makikistorya ka na mo, abli ang magkasing-kasing una-una, Lord, ikaw lang mo nasayod, sa unsaang nasusulod sa amo, Lord God, wala kang matagog kanimo, and so Lord, we pray that as we listen to your word, in pagabadlungon, imong may pagatudluan, imong may pagabiyahan, imong mo, Lord God, na ikaw ang Diyos, Lord God, na magabago ka na mo, pinaagi sa iyong pulong. Lord, may our hearts be good soil, O God. Lord, we pray, Lord, ang matagkasing-kasing dili, may mong tiga, apan may mong humog, may mong willing, O God, sa pagpamati sa iyong pulong. And Lord, may your word, O God, may mo diyong matisok sa kasing-kasing, ma-apply sa ang tagsa-tagsa kakinang ko, ipanalangin kami Ginoo, ikaw ang magisimba, gidagi pasalamatan, in the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen. So, ito makapaglikod. So, kanya itong ibasa, no, in the book of Hebrews, chapter 12, verse 14 to 17, naatay pag-isgutan nga very important kayo based sa atong gibasaan na passage. Sometimes wala kayo natong gitagaan ng kabukaton, but actually very important kayo sa atong kinabuhi Kristohan. So our message for today is entitled, Don't Be Bitter. Hindi mo dapat don't be bitter. Kung sa Tagalog pa, huwag kang bitter. So, very important kayo nga ito yung pag-isgutan igsuon kay, especially that Kristohanon ta, amen? Tanan ba ta Kristohanon din eh, amen? So, kung dili Kristohanon, that's fine. Bahalang bitter ka sa life, bahalang dagan ka mga bitterness, dagan ka mga pagmahay, tanan negative things, kasing-kasing go ahead. But since mga Kristohanon man ta, maudin ni ang pagdasing ni Apostle Paul kanato, ay dili clear actually kasi nagsulat dyan sa Hebrews, where it's believed nga it's Apostle Paul. Pero according sa writer sa Hebrews, tudluan ta kung sa di ka-importante nga dili ta may bitter, kung sa di ka-importante nga ang bitterness kanang mga kalibutgot, mga pagmahay, mga anything negative nga sa atong kasing-kasing dili day na mahimong naa sa atong kasing-kasing isip mga Kristohanon kay dako di ay kay na siya og effect sa atong kinabuhi. So una nga butang nga giingon niya sa writer sa Hebrews din unsaon nato nga dili ta mong bitter sa kinabuhi. But pasabot ngano mo good importante kay kung bitter ta sa atong sa atong kinabuhi. Amen. Hello. Dili na ito malikay na ang yung mga tao nga mga away sa ato. Pero ang iwan din make peace with everyone. Make every effort. Gapalingkamot baka, for example, na ay mangipagbigyan sa imong gapalingkamot baka to make peace. Or, dagan panahon akong ginapalit. Tama ba? Pag naagalingan naman na ang good pride. Pag matapakan dali natong pride, mutumpang yun ta, musukol yun ta. Pero yung din sa writer says, make every effort to make peace with everyone, to live in peace with everyone.
Put pasabot di ay, dili ni pasabot igsuon no nga, wala na dyan tayong mga struggles. Kay normal man yun na sa kong kinabuhi, normal yun na nga naagyo tayong mga struggles, nagyo mga pagsulay. But what it means, nga ingon din is that, magsugod ng God, ang naa maguted bitterness, mawala yun ang peace. Pag naan nagalit kay mga negative emotions, mawala dyan na ang peace. Nga naman, kaya ang imong huna-huna magsigig dagan, magsigig huna-huna og di maayo, magsigig huna-huna ang imong emotion. Hindi kasi mga emotion nga, may nasukok pa ka. Ay, pagkuan-kuan diya, kaya nasukok ka, nag-away mo, nabigil mo, and everything. And when we allow the bitterness, then mawala ang peace sa ato ang kinabuhi. Kaya naman, puno magtagkalibot-gut. Ang upang tao di ay, ang atong gikalibot-gutan, wala na. Lingaw-lingaw na sa isang kinabuhi. Samutay ka sa puton. Kaya nagnising-nising na siya na ikaw, puno pa kay ka nagdungod ka, suko ka. Niya siya, nagnising-nising na siya. And then mo na yung strive for reconciliation. Bahala, dili dahil ikaw, dili di ay, kumbaga, ikaubos sa isa ka kung kristohanan kung magpaubos ka. Dili dahil mo kawalan kung magpaubos ka. Dili walay mawala sa imo kung magpaubos ka. Hello? Yun na yung tao pag magpaubos na pa. Kaya ingon sa pulo sa Ginoo sa Philippians, even si Jesus, he had all the right na di siya magpaubos. Hay, sa Ginoo siya nga, luwa-luwaan lang siya, bunal-bunalan siya ka, hilas ba kaya nga mga tao? Pero no. Even he said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. And that's the kind of muna na character na gusto sa Ginoo. Okay, ang ato yung ultimate goal, brothers and sisters, mahimot ang sama ni Jesus. So, ang ingon din is make every effort. It doesn't mean na permitted all the time, pero ang gusto, encourage din ni sa writer sa Hebrews is gabuhat bakal pamaagi. Are you making an effort na dili magubot inyong pamilya? Are you making an effort na dili magubot sa opisina? Kung naay mga way sa imo, what are you doing? What effort are you doing? Aw dili mo dako ang gubot. Muna yung sa pulong sa Ginoo, nga kung naay kalayo, ayaw pag labaw pag kang dakong kalayo. Ba? Kinahanglan nga mahimo kang tubig na mo isa fire. Muna yung diya na soft answer, muna makais sa kagubot. Muna kita as Kristohanon, very important kayo hindi mo na to, na make every effort. Ngun din na importante dahil kaayo sa atong mga Kristohanon to pursue peace and not grudges. Wala dyan mawala sa atua. Bahala ng ubang tao, nasa rin ang kasuko, nasa rin kagilikot-kot sa atua, mas kita pursue peace. Panikamot dyan to make an effort. Kaya nga naman, sa reality dyan, brothers and sisters, ang pride naman yun nato. Ang inyong rason nga, dili dyan ta makapaubos. Kaya sa ako, many times, ako lang, ayaw mo ka kung ano ba nga sa pastora, yung kaugaling perfect example. Kaya so, magpupong ka mo, ako example, wala mo ko kabalo sa iyong life, pero at least ako, kabalo dyan ko kung isa ko. So, for me, for example, balit kayo mga tao nung ka ng nagsuryag, dili maayo sa ako, and for me, as a pastor, pwede dyan ko mo kanang mo mangisog or pwede dyan ko mo istorya. Labi nagmaisog ko, dalang times na ginaisog ko. Pwede dyan kayo ko mangisog, pero I always try nga, every time, especially when it comes to text or when it comes to I always try na to stay calm. And before ko mag-react, before ko mag-reply, I think many times, kung tama ba niya ko istorya, and even at times, I pray kung sa dapat ako i-reply. Sometimes, dili ko mag-reply, para dili mo dako ang gubot. Nabahalag mo, pagaw siya sa iyang gibati, pero dili lang. Munang dagan mga tao masuko sa ako. Ay gusto nila kanang pag naa sila istorya sa ako, gusto nila, sunong din ko that show. Sa mga itong pastora, walay pag-give, but actually, it's me really praying to the Lord so that dili ko masayip sa mga decision. Okay, dili ko masayip sa akong mga ibang istorya. And I really pray hard to the Lord. And so,
ang nay nag-search ako gimayo, pagkahuman, wala na akong gitumpangan, wala akong nagstorya. And then, wala yun, ako ang gubot. Kaya naman, as long as it depends on you, make every effort. Kung di mo na ito mapugan ang mga ibang tao kung hindi na sila negative history sa ato. Because that's their personality, that's who they are. Pero kita na ate control on how we respond sa ilaha. And as Kristohanan, again, what ang nag-isgon sa mga dili Kristohanan, bahala sila. Kung wala sila Ginoo, bahala sila kung unsa sila. Pero nag-isgot ta, nga Kristohanan man ta. Amen? Inang dapat Kristohanan, magunta. As long as it depends on you, make every effort. Ingon day sa Ginoo, nga naman niya, ang natuluan ta sa Ginoo to pursue peace. At dili grudges, brothers and sisters. Kaya nga naman, permitig ito mo balik, nga the only thing na makababag sa ato ang pagdawat sa mga panalangin sa Ginoo is unforgiveness. Always remember, na muna'y pagdili, muna'y mo sa Ginoo, di tanya pa sa iloon, hindi po takabalong mo pa sa ilo. And so that's why it's very important nga nung i-encourage ta din sa writer sa Hebrews to pursue peace. Pangitaan ang peace. Kumbaga, ikay na lang. O sa'yo, mag-giba, feeling na to unfair pag kita ka sukol. Na may mga nana? Kinatang sukol na kayo ka na. Kung masakit, siya yung bughan, di ka ka-istorya. Pero yung dini, Kristohanon man ta. Inan ba? Naman Kristohanon man ko. Kinala na to itong dumanig sukol, Kristohanon man ka. Ano mo nang gusto sa Ginoo, that please pursue peace. Kita na tayo usahay, ang nagbutang sa itong kaugalingon sa mga sitwasyon na magproblemata. Kita na tayo usahay, nagbutang sa sitwasyon na mag-struggle ta. Again, wala tayo kontrol sa ubang tao, or na tayo kontrol sa atong kaugalingon. Manang ingon din igsoon, pursue peace. Ayaw tuguti ang kaaway, kaya ang kaaway, magod na siya. Hindi siya, tanaw, bidaw-daw ka. Magkamino sa imo ha. O, labi na ginikanan ka, na mga anak magtubag-tubag. Of course, I'm not trying to say nga, i-tolerate niyo ang pagtubag-tubag sa inyong mga anak. Of course, you need to discipline them, you need to teach them. Pero naamag yung mga times na, tungod, dilikta ka po kung sa kong kasuko, maka-istorya na tagima mo. Amen ba mga ginikanan? Maka-istorya na tag mga negative sa itong mga anak mo yung nata, dahil, jud kag ulo, badlungon, jud ka. Maka-istorya na nita, and kung the more you say, dahil ulo yung mga anak mo, dahil yun nag-ulo. The more kami yung badlungon yung mga anak mo, badlungon, jud na. Because there's power of confession. The more you confess negative things to your children, the more it will come to pass. Muna yung diha, every time na masuko ka, ayaw dahil ang istorya o di maayos sa mga anak. Kaya na-power yung mga words. Muna nga, yes, nakaka-right as a parent, nakaka-right as a papa, pero when in anger, parang ni Jesus, di ba? Magpili mo tama suko. Naman tayo ginatawag na righteous anger. For example, na yung nagbuhat niya, di maayo, na di patay, di magpili nga di ka masuko. Kaya masuko, ka, righteous anger. Pero ang sayop is that when we are angry, we do something bad. When we are angry, kasagahan kasi may masuko sa ako din yung ngayon na, praise the Lord! Hallelujah! Kasagahan, dyan pang masuko, taong sa'yo manggawas ng mga baba. And the worst thing is you don't mean it. Pero anyway, na. Hello? Wala na ni mo gimin. Wala ka naging ana nga, may pang manglayas mo, mahawa na mo din eh. You don't mean it. Pero nakasakit na to sa isip na tao. Nag-cause na to wall, nag-cause na to barrier sa imong anak, sa imong bana, sa imong kauban. And then, mawala ang peace. And then, kung ialaw pa dyan na nato, patugay-dugayin pa na nato, dili din ta din siya mag-reconcile, then it will become bitter root. And then, dili na din ka malipay sa imong trabaho,
Dili na din ka malipay sa imong, di na ka malipay, gusto na ka maglakaw-lakaw perminti, di na gusto makita ng imong naong sa imong pamilya. Ano man, nagsugod na ang bitter. And then, nawala na ang peace. Hello? Nabay tao din eh? Relate ba mo igsoon? Or mga buutan kayo mo? So yung dili day grudges. Dili day pwede sa itong makastuhanin mo yung tatamnan, takagkawayan. Kabalo mo mga nakaterm or gulang nagigit ko. Hindi pwede ng tamnan na itong kawayan ng atong kasuko. Kinahanglan day igsuon. Tungod lagi kay kastuhanan mata, dili pasabot mo nga ang peace is passive ta or baliwalaon na to ang sitwasyon. But what it means is a spiritual discipline na ginadisiplina nato atong kaugalingon. Dili siya sayon. Pero it's a habit na mabuo nato sa diha nga step by step we try to make an effort. Dili siya nga densyon ay dakong kabaguan, pero at least make an effort. Dili no ta pwede mag-make of excuse na nani naman dyan akong anak pastora, sa akong tamang yun. Badungon na din sila. O nani naman dyan ang akong mga kauban sa tabawan. Muna, kaya nung mga pastohan, ako ko'y ginoo. Nani naman dyan akong bana, sa akong tamang yun. Till death do us part naman ako, ang ko'y choice. Nani naman dyan ang asawa. The question is, are you making an effort to reconcile with your loved ones? Are you making an effort na sa imong tabawan, wala kayo makaaway? Are you making an effort? Dili kailangan ng mga dagko na gesture yung buhaton, but start small. Start sa mga gagmayng butang. And then, from there, himuan na ang habit. For example, pag abot mo sa tabawaan, kasagaraan ni mo mga kaubal gamuktok. Nabay na na opisina. Pag abot ni mo yung mga kauban ng dagway stress kayo. Then start by saying, may buntag, good morning, and with a smile. Start doing it every day. And pag muli mo, God bless, see you tomorrow. Start with little things. And you will see. Kasi yung sa panakakuan ng ilang, dili na desyon ninyo makitaan, but as you practice it, you make it a habit. Makitaan ninyo na ay progress na may tabo sa ilaha. Every morning, may mo sa inyong anak, pagbadungot kayo ng anak, good morning! Sa kumbutan kayo ng anak. Anak ba ninyo? Because it's a matter of perspective. Kaya katang tanan, naadyo tayo apan. Tama ba? Kung katong mga bata pa mo, buutan ba rin mo? Buutan ba rin mo sa ginikanan? Kung yung ginakanan mo pa istoryahon, makainom po sila nga, gabi po kayo kabutan po. Gabi po sila kasi sa imo nga. Pero, they still persevere and that's why you become who you are today. Because wala na-give up yung ginikanan. So, inana ko dapat ta sa atong mga anak. Amen ba? Inanina yung bana, pag magsaputon ka ba? Pero buutan kang bana. Lord, salamat kasi ang gwapo, buutan, responsable na bana. O, lingan yung bana ko. Huwag yun yung mga asawa ko. Nay mo asain, ang mga banay na yung asawa. Lord, salamat kasi ang gwapa. Dili yaw-yawan. Sweet, caring, loving na asawa. It's a matter of perspective, brothers and sisters. And when we look at others in the way, sa ilang mga flaws, gubot dyan ang pamilya. Kung tanaw na nato permite ang sayo sa atong pamilya, gubot dyan. Pero kung tanaw nato ang positive, kung tanaw nato, di ba, famous kayo nga post sa Facebook, nakatong na ay papa nga kanang ang iyang asawa kay sunog ang giluto. Tapos, paggawaman kay ang kanang gikaon siya, pero nagpasalamat din siya sa iyang asawa. Nanangutan na yung anak na, pawa, nilang yung luto, mapasunog pa dyan. Nang i-appreciate ng yapon ni mo. Yung siya ka na yung mama, throughout the day, gabi na kayo siya kakapoy, gabi na kayo siya kahago, gabi pag-atiman sa inyo, pag-limpyo sa balay, pagluto. Kani pa ba? Kani lang, nagamay lang niya nga mistake. Ako na pa man yung ihikaw sa iyang ang pag-appreciate. Start with little things. Ang kanyang making an effort to be at peace with everyone, brothers and sisters, it starts small. Ang importante, consistent ka.
Nang dapat consistent ta. Di lang pag Mother's Day, di lang pag Father's Day, di lang pag birthday, butan kita pag birthday sa mga magpapa, butan kita pag Christmas, butan kita pag natay pangayoon, pero pag wala na, hello, nawala tao din eh. Ano niya po sa writer sa Hebrews, to pursue peace and not grudges. Amen? Kung naan man galit tayo pursue, ayaw ang maingon niya, di ba? Ingon sa ni Jesus sa Matthew, na blessed are the peacemakers. Kita day ang mag-pursue peace. Kita mga kasto na dili, ta sige pangaway. Ina mo tapad pisugod karon. Sugod karon. Mga tamaway. Mangaway. Lai man ang giaway ta. O palaway ta. Kaya naway mga inana na tao. Nang napestuhanan bitaw na mo dyan mag-una-unag chismis, mo dyan magbuhat-buhat og storya, mo dyan ka na bitong gamay kay, for example, nalang kay di mo na statement, himuon na din, awayan na dayon. Dami na yung mga inana ng mga tao, may mo lang galing na, wala ka nang iniwang lagi ka. Ano day, tambok tayo sa una. Ano, papalitan ko. Bigyan sa istorya ni mo. Ano na to? Ay, no, kasi appreciate na. Lababa kay ka. Ano day, sa una day, di ko baba. Nandiyan mo inana ng mga klase ng tao, di ba? Pero hindi ha, kita, peacemakers ta. Hindi mo dapat peacemakers ta. So, the question is, are you holding a grudge? Naaba kay hold a grudge instead of pursuing peace. Inay mo kasing-kasing di ko na kay grudge. Nakay-grudge. Diin na. And pursue Amen, peace. amen, amen. Amen? Inay mo dapat pursue peace. Kaduha, stay rooted in grace and not in bitterness. Inay mo dapat stay rooted in grace and not in bitterness. Ingon din ni sa atong gibasa in verse, next slide please. Ipilit siya. Ingon din in verse 15, see to it that no one falls short of the grace of God and no bitter root grows up. Ingon din na very important kayo nga, mahimo dahil nga ma-rooted ta sa grasya sa Ginoo and not in bitterness. Kaya mo na itong ginaingon, kung ma-rooted ta in bitterness, mo na yung ginatawag na itong na bitter root. Kung naagali bitter root, kung sa ipasabot-ana, kung ang usa ka butang nakaugat gali siya, maski yung sa pa na mo putol sa ibabaw, mutubo gina siya. Tama ba? Hantod nakaugat pa na siya, hantod kuan pa na rooted pa na siya. Maski yung saan pa na ni mo putol, mubalik dyan na. Hinana siya po. Once naanagali bitter root, nawala nagali ang grace sa Ginoo, dili nagali na ito ginalantaw ang tao, sa grasya sa Ginoo, nakaugat na, nasubok na kita, nagdumog na ta, maski pagsulbado na ninyo on the outside, pero mugawas mo ito nga, gyapon na. Mubitaw na ay kabantay mo sa mag-asawa, kung dili gali fully naka-remove ang bitter root, muna, nga ibalik-balik ninyo ang sala sa inumbana sa 19 sa tanus-up, muna kuya, katong first anniversary na ito, o dito niya tagbulak. Kami ni Pastor Jerwin, 2008 man mi, so next year sa February, 18 years na mi. Pero kung nakabitarot pa, balik-balikan ba mo sa una? Balik-balikan kay nga naman. Isolve ni mo at that moment, okay, peace na mo, sige din nata mag-away. Pero nakabitarot pa man, wala pa man mo to gear mo to, imo mang kalibot sa una. Nakaligid, imo mang gidgoon ni siya na igugma sa ako. Kanigid, ganahan yun ko siya, guwapa, wala ni siya na kontento ko. Or kani ba siya, kay kuan man yun, ay naminya, buti siya kubay, ang mamud ko. Once gani na issue related to that, mutunga, nagyapo na. Matingala na lang ka nga. Nga nang ibalik mo ka ng issue. Kaya naka-bitter, naka-root pa di ay, na-rooted pa di ay. Magbalik-balik
Uban ka, bantayan ka na ninyo sa inyong pamilya. Pag once balik-balik ka na ang issue ng ginaawayan, then we need to ask the Lord to remove the bitter root. Yes. Kung sa ginaawayan ninyo, sa inyong mag-asawa, be? Sa ginaawayan ninyo, permente. Isa magsabaw. Kwarta? Sige, panugo no. Kwarta? Sige, away? Sige, kag selos-selos? Why? Because once in your relationship, bitter root. Nakaingon lang siya gwapa sa isang kababae, feeling na din mo, no, Anton, nituwa na din, silusa na din ka, dahil sila na din pagkalis silusa. Anton nga, ang pinaka-worst, bitaw, pag even sa church, kumusta lang si sister, may una din, kamusto ka to? Naaway na dahil, mo bitaw na sa una, sa praise and worship, doon, gibawag din ang uyab-uyab. Nga naman, di na din ganahan magbuwan. Nga naman to si Kwan, sister, wala naman nag-back up. Nga naman to si brother, wala naman nagtukar. Ay, nag-away man day, kaya nag-uyab man day, nag-selos man day sa kauban sa worship team. Yay! That's what we call bitter root. So kung inyong i-assess inyong pamilya, kung kabalik-balik galing na muna na inyong permitted awayan as a couple, then ask the Lord to remove the bitter root. Your bitter root may be insecurity. Your bitter root may be feeling mo you are not good enough. Your bitter root may be sa finances. Your bitter root may be na kanang mga istorya nga atong gidibdib ug ayo ug ato lang kay palabay. Pero wala ta kabalongan na nangugat na rito sa atong kasing-kasing. Na ay mga words nga ginaistorya ang mga tao na sensitive kay ka. Naa ba? Siguro, kung sige ka ginuguan sa batambo kay ka. Pero wala, may mga times hindi ka sensitive na. Pero pag may kabakakon, hindi ka. Feeling na to, personal attack siya. Na ato din dito. Na ay mga words na inyong bantayan. Once galing na ka na ang istorya sa inyong maskitan yun kayo mo, then that's your bitter root. And you need to ask the Lord to remove that. Kanang mga words na feeling, dali na kayo masakitan. Na para sa ubang tao, wala naman ko. Pero ganun, yung gilid-gilid kay mauday ito ang imong bitter root. So munang kinala nato na instead nga bitter root, ang bitterness, ang mag-root sa ato, ang sa dapat na rooted? Rooted in grace. Yung dapat grace. Nagrasya. Bukod pa sa bukod, nga naman ingon madini that we will be rooted in grace. Because when we are rooted in grace, we understand where people are coming from. For example, kung na-istorya ang isikatao sa mga gilimayon, then you start to think, ano man na-ingon to niya? Basit dalan siya problema. Basit nag-struggle siya. Basit naa siya yung mga pagsulay nga di ato bang karon. Nakuha na ito mga isuon. When we think of it in the eyes of grace, ginatanaw na ito ang mga tao, i-base na ito ang tao not by their actions, not by what they see, but we always look at why they are doing what they're doing. And then, magpamalandungan din na ito, na inatura ito siya kay, na ito siya pinagdadaanan. And so, dili ka magdumot. Dili ka maghambing. Dili need mo ditibon kay kabalo ka, iya itong naingon or iya itong nabuhat because she is going to or he is going to something. Pero kung ato bilang personal lang tanan butang, I don't know kung sa inyo wala ba may bashers? Wala may bashers? Naman ka ng mga tao dito mag-post negative pag ingon sa inyo ha. Kami mga pastors, dagan yung bashers. Kami nagsud ako. Kay babae, hantod ka, yung dagan pagkit kay usual ng 2,000 kuan na 25. Pero dagan pagkit kay ingon sa ako nga wala, dapat pastor ang babae.
Kanang bata pa ka, wala kay anak, dili ka maayo na pastor, kay di ka kabalo matiman, kay wala kay anak, di ka kabalo how to be a parent, doon kay mga inanak. Pero I always look at it not in the way na personal attack siya sa ako, but I always look at it in the eyes and the grace of our Lord, na basig siya po na siya struggle aning aspect. Kung kanitong si pangaway sa inyo nga, tingwa pa kaayo, because naa sila insecurities. Kung naa yung mga sa imo nga si kasuya kay bless ka, then because they are struggling financially. Nakuha na ito, nasabtan natin so So we need to always think it, view it by the grace of our Lord, so that dili siya muugat sa ato. Nasabtan na ito? Napabunga so yun diya, because often bitterness often grows when we forget ang grace sa Ginoo sa ating lives. Na, kanang gini mo na ito ba? Kinsa man sa ato din yung makanong nga deserving ta sa gugma sa Ginoo. Butan dyan di ko pastora, deserve dyan ako tanang blessing sa Ginoo. Naway makayon sa inyo din eh. Then, when we also think that other people doesn't deserve our forgiveness, other people doesn't deserve ang atong pagpasaylo, paghigugma, kilala dyan, masuot ta sa ila, then, imagine, ang Ginoo po, unsa kay batiyo nato kumingon ang Ginoo, di po ta deserving niya pasayloon. Sugod ba di mo pasayloon sa Ginoo? Sugod ba di mo higugmaon sa Ginoo? Sugod ba di mo panalangin sa Ginoo? And ingon din ni sa atong gibasa, when we have the grace of our Lord, then we need to extend that grace to others. So when we are rooted in grace, dili basta-basta makaugat ang mga di maayo. Muna di ngayon nato na, di ba nag-isgot ta atong heart, wala siya basurahan siya because puno siya sa mga kaligugot, negative, and then it will attract negative things. And then muna po pag matak sa negative things, malisngaw po siya. Munang force negative ang go sa ato ha. Muna yung don't be bitter. Bitter kita sa life. Tanan, negative ba itong gakakitaan. Force, luwi siya kay me, kuhan kay me, force sa negative. Kay atong heart na may bitterness. Pero when we allow the Lord, the blood of Jesus to cleanse our hearts, then the blood of Jesus will make our hearts pure. And then, kung ang dugo ni Jesus, muna yung nakanilo sa ato and then nagpuyo na si Jesus sa ato. If we understand the grace of our Lord, then dili na ta manimaho o negative. Manimaho na ta ang aroma ni Jesus. Makatakod na ta sa uban. Sa gugma sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo atong na-extend sa uban. Amen ba? So, hinay mo tapad aroma data. Dili tabaho. Amen? Pero muna, permitin na ito i-understand, dili porkat naligo ka karon, di na ka mahaligo hantod santod. Tama ba? Dili porkat nagpalimpyo ka karon sa blood ni Jesus, pagkaugma, pwede na po. Kaya naman, naamagitan na sila pagkaugma na po kinabikil. Pagka next day na po yung nagpasakit sa imuha. Pagka next day, dili pwede na Sunday lang ta magpa-cleanse. But every day, ato paninluhan atong kasing-kasing, dili jud nakaroot ang bitterness. But ang makarot is ang grace sa Ginoo. Amen ba? Nabay tao din eh? So yun diha, when our heart remembers the grace of our Lord, we are quick to forgive and slow to judge. Isa judgmental din eh. So falling short of grace leads to falling into bitterness. Kung kulang ka sa grasya, kulang atong pagsabot sa grasya sa Ginoo, maabot jud ang point na mag-bitterness, natay bitterness and mag-bitter ta. Ang pinaka-worst is magugat siya. Ug lisod, once gali, katay na ba mo kuan? Farming or nakatay na ba mo sa una sa elementary, di ba mag-garden ta? Once gali nakaugat lisod, jud na siya manggalon. Inanon jud na kung kalon jud na limog ayo, limog jud na siyang kuan, hantod out maibot nimo siya. So sometimes atong heart kinahanglan mong kalon sa Ginoo. Kinahanglan gyud ba i-break sa Ginoo aron nga matanggal jud siya, fully jud siya matanggal. Dili pwede nga kuan lang. Lampas-lampasan lang nato ang mga bitter root. Kinahanglan jud siya i-uproot. Kinahanglan jud siya
i-dig deeper aron nga matanggal gid siya o mawala gid siya. Ang dili man po pasabot nga kanang issue dili na namo balik, nag-pre tendency mo balik siya, pero at least katong bigger ni mga grudge, di na gid siya nga mo gyud makapugong sa imo to enjoy your life, to enjoy the grace of our Lord Jesus sa atong kinabuhi. So the question is, are you giving others the same grace that God has given you? Muna itong ginayon ba? Dako kayo pa salamat, Lord, salamat kasi mong grace na ko deserving. Di ba? Sa story sa excuse me, sa gospel, gipasaylo siya sa hari, sa dako kanya nga utang, pero paggawas niya, na gamay na kay utang dito, iyan, ipakulata. Ipapaiso pa yun niya. And so the king was so angry. Ipasaylo ta ka sa kadako kay ng mga sala, hindi mong brother, nagamay kay sala, walang ipasaylo. That's why, mo din ang ginawa. Kung dili ka mo pasaylo, sa isig ka tao, ipunta niya pagkapasaylo. Muna nga, inaing tapad, don't be bitter. Huwag kang bitter. Amen? Be rooted in grace and not in bitterness. Amen? The last thing, brothers and sisters. Next slide, please. Ngunit ni, uproot bitterness before it defiles you. So yun din sa atong gibasa in verse 15. Next slide, please. Ngunit ni, see to it that no one falls short of the grace of God and that no bitter root grows up to, kasi may tabo kung na bitter root, to cause trouble and defile many. So yung dinidili lang pag yun ikaw lang. Pag makadalahin pag yun ka sa uban. Muna itong ginaingon, di ba, pag nisulod ka sa iyong opisina, nagamugtok ka, matakdan, ang imo issue, imo ang personal, naka-personal na issue. Pero pag ako naman sa opisina, pag ito mo sa tabaw, sa pag nagnegosyo ka, or pag ato mo sa pag-atubang mo sa pamilya, madalayan ka din sila. Ikaw ay nawala sa mood. Pero nadalayan ka din sila, tingalan na din sila, unsam ni si mama, kalit ka manikasuko. Naunsam niya kung asawa, kalit ka manikasuko. Gamay lang kung kulang na ng kuhiton na masuko na dayon. Ano naman? Kahit tumuday natin bitterness gamay kay bikil, mabikil na dayon, magwad na dayon, masuko na dayon. So yung diya, dili lang atong kaugan nga atong ginadefile, but also makatakot pag ito sa uban. And then, kung labi na din sa atong pamilya, no, very careful kay tayo, brothers and sisters, kung makatakot daw sa atong pamilya na ano dahil sa chaos. Wala na peace. At kung wala na peace, dili na makapanguhat ang presensya sa Ginoo sa atong pamilya. Muna, kung wala po ng presensya sa Ginoo, wala po yung panalangin. Muna, mag-wonder ka nga, may yung panalangin ng pamilya because there is chaos. I-allow na ito ang enemy na makapanguhat sa atong pamilya. Kaya naman, ang kaaway, gamay na nga bangag, iyan ang gamay na nga ato i-allow sa iyan ang i-grab na opportunity. Gamay lang ang paglalis iyan na i-grab na opportunity nga mabungkag ang pamilya, magkagubot ang pamilya. Muna kabantay mo, pag nag-away ang pamilya, baligi galing yung sa gisugdan, grabe na kay kagamay. Dili, dad ko nga problema. Giingnan lang nga, nakaluto, Ang saday, may day ko ninyo din sa balay. Noon lang nga, kanang bilihan, asa naman ang sweldo? Kasi ito ninyo. Dako ay mo kwarta? Bangko ko? Layo pa kayo din sinas. Kung nasabtan na ito, brothers and sisters. And then, pag alaw na ito, magkagubot na rin mo, kabalo ba ka nga, everyday, sige ko gagawin, kapoy na kayo sa mataan. Magtapot na rin. Hantong may napatay mga anak, na dili pagkabamati, padungan ba kayo, nadalahid na. Hantong, dati mong pamilya na ang nagugot. And then, it hinders the blessings of the Lord. Asa nagsugod, gamay lang alalis.
Sa may issue, gamay na tayo. Pero tungod, kinaamay bitter root, it leads to cause trouble and defile many. So, imong diha, karong adlaw, mo tapad karong adlaw, tanggal na ako sa Ginoo. Ayaw na hambina ang mga kaliguton. Hindi na maguna feeling na to, may empty to. Walang kinanata mo balik sa second. Na once ang bitter root, i-remove siya, kinalang pulihan siya sa grace ni Lord. Amen. Kaya naman, once gani, naamon ko yung mga tao, why is it na, gilat ko na to, ang atong mga bitters, wonder tang mag-empty na, pero wala tayo go sa life na may mga bitter, maldita. Pero, ngunit na ang grace ni Lord. Para katong bitter root, mapulihan na siya, na kung unsa ka kamaldita sa una, unsa ka kaulitan sa una, unsa ka kastrikta sa una, mapulihan na din na muupod ka, unsa pud ka kabuutan. Nangyari mong tapad, Bing. Buutan pagdagway mong katapad. Because very important kaya again, brothers and sisters, like we said, some of you may think na, hindi, maligot-gut ko. May tamnan ako sa kawayan. Again, ingon ni in verse 16 to verse 17, next slide please. Nga nang importante kayo to uproot ang bitter root because ingon din see that no one is sexually immoral or is godless like Esau who are single male sold his inheritance rights as the oldest son. Afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was rejected. Even though he sought the blessing with tears, maski pag magluhod-luhod pa mo sa Ginoo nga panalanginan mo, mohilang pa mo sa Ginoo nga panalanginan mo, he could not change what he had done. Maski pag dili na abot pasabot nga dili mo panalangin ang Ginoo, kaya mo niya panalanginan pero naay babag. That is your bitterness. Naay babag pa yan. When did God bless Esau? Sa diha na nag-reconcile sila ni Jacob. Gipanalangin siya sa Ginoo. Grabe ang panalangin nga gibubo sa Ginoo sa iya. Although wala niya na-inherit, ang inheritance gikan sa iyang papa, pero gipanalangin siya sa Ginoo sa diyang nag-reconcile sila. Sa diyang iyang gipasaylo ng iyang igsuon. So kita po, brothers and sisters, iwan din ni, kung gusto ka panalangin sa Ginoo, tanggalan na ng mga kaligot-got. Amen. Amen. Amen ba? Amen. Ngun din ni, dili nato ipayan ni Esau for a moment, iyang gibailo kay tungod kay gigutom siya, para na inheritance niya, kung saan man ako, ang inheritance kung mamatay ko sa kagutom. Sometimes, inalat ta, in the spiritual aspect, kung saan nga, hindi masuko. Ibailo na to atong heavenly inheritance tungod lang sa atong temporary emotions. Hello? Ibailo na to atong mga panalangin tungod lang sa temporary na atong magibati at that moment. Nabay tao ni Mason. Ayaw ibailo ang langit. Ayaw ibailo ang panalangin nga giantang sa Ginoo tungod lang sa imong kasuko igsoon. Nain tao din ni. Ngayon dapat din matamasuko. Ngayon kasuko diya. Basin dali nag-away mo karon ba? Alingyan mo tapad bi. Ismaili daw siya. Sabi na sa mag-asawa bi, Ismaili daw. Basin nag-away mo karon. Ngayon dapat pa sa iluan ako. O naagin sa'yo. Kanang nasa online diha, kasi nagagumot mo dyan silang pamilya. Yun na na, pinasailuhay natin. At the end of the day, we are all family. At the end of the day, dili na to ibaylo ang gihayaan sa langit para lang sa temporary na to makasuko. Amen? I don't know if I already shared it, but every time dyan masuko, dyan ko, every time magsuko, mag-storya o dili maayo, every time, kabalo na gano'n si Pastor Jerry, dili ko kapangaway dyan sa mga tao. May nasya akong pag-ibig. Sa iyo ako kapangaway permanente. Kaya dito ko kapangaway. Kasi yung saon. Kung naray mga very few moments na mabuto ko or kanang makapangaway ko, pero dito ko kapangaway.
sa iya. Pero kanang every time jud nga na ay mga moments nga masukok ko. Permitted jud ko ingon sa Ginoo. Baylo nimo what if kung masukok ka, mabalik ang Ginoo. Magsuya ka maayo nimo balik ang Ginoo. Baylo nimo ang imong pagkalangit para lang sa tungod kay tungod lang ani nga sitwasyon. Ngan i-remind ko sa Ginoo pag adto man mo sa langit diyan mo madumduman ang July 13 nga giinsulto ka ni kuan bla bla bla. Dili na nimo July 13, 2025, dili na nimo may dumduman sa naitabo. Kina-enjoy na ka sa langit. So ayaw i-take up ang imong time, ayaw i-take up imong effort, ayaw i-consume ang imong una-una ani nga moment because you are wasting your time. Mubo na kay ang kinabuhi ka ligsoon. Ayaw sayangi ang imong oras, ayaw sayangi ang nahibilin ni mga adlaw ni kalibutanan sa kalibot-got. Because isa na, we may think na gamay na siya ba? Pero kung naligot-got kag isa ka oras, it's one hour na na-waste yung life. Pila na. Sa isa ka bulan, that's 30 hours. Nag-waste na kag 30 hours of your life, isa na naka-day. Sa isa ka tuig, you wasted 356 hours. Isa lang naka-oras. Na nasubok ka. Now, short 2, nagligot-got dyan ka, dumot dyan nga dumot. Pila naka-days of your life are you wasting just because of your bitterness. Nasabi, they will feel na dili sila good enough. Why? Because their parents are always telling them na badungon sila, kasaway sila, gay sila ulo. Kung mag-wonder ka nga nung gay ulo yung mga anak, it's because that's what you confess. Mag-wonder ka nga nung makapalabad sa iyong ulo yung mga anak, because that's what you confess. Mag-wonder ka nga dili sila mamatig because that's what you confess. And it becomes a bitter root sa ilang. And once galing bitter root, hindi siya sa'yo basta-basta marimo. It takes, kumbaga, overhaul sa Ginoo before pa siya matanggap. Munang be very careful on what we speak and on our actions toward other people, brothers and sisters. Amen ba? Amen. Nabay tao din eh? Amen. Di naman pasabot pag mabuta na din kay tanong. Pero at least make an effort. Ang pangutan is, na ba kayo gibuhat ng effort? Pag uli niyo mo sa balay karon, kung awayon ka sa iba, awayon ka sa masawa, awayon ka sa mama, what will be your choice? Are you going to keep quiet? Are you going to pursue peace? Or are you going to pursue chaos? Mahilong ba ka? Or makigaway ka? Kung makigaway ka, what benefit is it for you? Na may benefit? Siguro ganahan ka kayo naka-prove ka sa point. Dahil, kung naka-prove ka sa point, and then what? Kung sa man, wala tayo naging actually kung mag-pursue tag kagubot. Amen? So let us be peacemakers. Amen? Dili ito perfect, pero at least make an effort. Hindi mo tapad make an effort. So ito din in Exodus chapter 15 verse 22 to 26. There's a story. Then Moses made Israel set out from the Red Sea, and they went into the wilderness of Shur. They went 3 days in the wilderness and found no water. When they came to Mara, they could not drink the water of Mara because it was bitter. Therefore, it was named Mara. And the people grumbled against Moses, saying, "What shall we drink?" And so he bought sa Ginoo. Ingon si Moses, and he cried to the Lord, si Moses na, and the Lord showed him a log, and he threw it into the water, and the water became sweet. There the Lord made them a statute and a rule, and there he tested them, saying, "If you will diligently listen to the voice of the Lord your God, and do that which is right in His eyes, and give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you that I put on the Egyptians, for I am the Lord your healer." So, ingon din hiigsoon, sa diyang dili nila mainom ang water sa Mara, ipag-throw sa Ginoo si Moses og log, and it became sweet. And ang spirit, ang application in our times is that all of us have bitterness.
And it's like bitter because atong lawas no is pila ka percent water, 70% water. It's like puno tag bitterness. But then when the cross of Jesus naghari sa atong kasing-kasing, and then it became sweet. And then ingon diha, kung it became sweet, and then the cross of Jesus is in our lives and is in our heart, ingon diha, then He will be our healer. The Lord will heal us. So maybe why, not all the times, dili tanang panahon no, but maybe why you are not yet healed sa imong balatian, sa imong ginabati right now, is maybe because, well, dili ka kulang sa tambal, dili ka kulang sa rest, but maybe because your heart is full of bitterness. And you need to let it go so that ang Ginoo makahil sa imo. Allow the Lord to heal you, not only physically, but even emotionally, mentally, spiritually, financially, tanan aspeto sa atong kinabuhi. So, ni-allow nato ang Ginoo kamoy mag-heal sa atua. Pero, ang gusto sa Ginoo is that ang bitterness mapulihan sa sweetness sa gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Maybe what's stopping you from getting healed right now is because your heart is full of bitterness. And it doesn't mean nga necessary dagko ang iyong gikasukan, but maybe the little things, the feeling nato, nga bagi-baliwalaan nato, anad, kanap ito ang labi nagmingon, ay anad naman ko, ginainaanak ko. Then you may never know that maybe kanang ginaingon nato, anad na ta, nakaugat na to sa ato, and we need to ask the Lord. So right now, let's ask the Holy Spirit na tabangan ta niya nga, Lord, kay sometimes our bitterness, we are unaware. Kung sa atong bitterness. Munang importante kini I was asking the Lord, nga naman kailangan man ako iwali. Pero the Lord is reminding me that there are people here, a lot of people here, na sometimes baliwala na nato. Pero di ay nagdako data sa bitterness. Nganong insecure ka karon because one point in your childhood, permiti ka gina-compare sa imong igsoon. Permiti ka ginayon nga, may panisi kuan, kay break ka ayaw, buutan pa yun, guwapa pa yun, ikaw, pangit na, bugok pa. There are children that are going through that. Di uban, permitting, manang dili man ka maawat sa imong kuan, pinaka-worst ka lang yung silingan. May patong anak ni Maring kuan, kay kuan pa kaayo. Ikaw, banungot yung ka nga anak. Usually it starts, na sa una, himo ng joke sa Bible school, it starts with our inner child. Sugod na sa ato, sugod na since we are young, na ato nang ginadadalahan to na dagko ta. Na sometimes, tigulang na kay ta, pero mga patagbata o both, it's because na ay mga bitterness na wala pa since childhood na wala na ito nalatko. So let us allow the Lord to move, allow the Holy Spirit to move in our life right now. Nagiyahan ta nga. The Holy Spirit will speak to us kung sa itong mga butang na kailangan nato i-let go. Kung sa itong mga bitter roots na nakaugat sa itong kasing-kasing ang kinahanglan nato i-surrender diya sa Ginoo. Again, dili nato kaya on our own. We cannot remove our bitter roots on our own, but by the power of the cross. The cross will cleanse us and purify us, and the bitterness will become sweet because of the love and the grace of our Lord Jesus Christ sa atong kinabuhi. So let's all stand. At itong kantawan, sa itong ikatawang kanta, Magnificent. Just believe that the Lord is a powerful God. Magnificent? Tama ba ito? He's a magnificent God and He's able to change our lives. Ayaw tugot na igsoon nga ang mga relasyon nga naa ka is na ay mga barriers, na ay mga walls sa imong mga tabawaan, labi na gyud sa imong pamilya igsoon ayaw tugutin ngayon na mga babag sa kaaway, and just allow the Lord to move in your life right now, and let the reconciliation power of our Lord Jesus Christ be upon sa inyong pamilya, be upon sa itong mga friends, be upon sa mga tao. Nag-allow sa Ginoo to be part of our lives. Let's just come before the Lord right now. Hallelujah.
Let your healing power, Lord, be upon the hearts of your people right now. Right now, can we put our right hands sa itong kasing-kasing? And for a moment, can we just listen to the voice of the Holy Spirit in quietness? Just listen to the voice of the Holy Spirit. Sa diyang magstorya siya, what is your bitter root? Just say to the Lord, Lord, I need you. Lord, I surrender. Lord, I let go. Daghan kanato na yung mga moments that you're filled of insecurity. That's why gusto ni mo i-prove yung kaugaling mo that you are better, that you are smart enough, and you try to listen sa approval sa ibang tao. And you end up pleasing people. Sometimes even compromising your faith to the Lord. Para lang na-appreciate ka sa mga tao around you. But just like the apostle says, would rather obey God than man. Would rather please God than man. There's some of you that your bitterness started when you were young. You feel na dili ka beautiful enough. That whatever you do will never be good enough. You try to achieve things. You try to be successful. But there's still emptiness. Sa imong kasing-kasing. Because the inner child still feels kapamati pagyapon ka sa imong mga trauma when you were young. And the Lord is telling you right now to let go. Let go of your trauma. Let go of your fear and allow the Lord to show you great things. If only you would let go. If only you would surrender. You will be amazed of what God can do in your life. Just learn to say, yes, Lord. I surrender. I surrender. There's some of you that you grew up in a chaotic family. Nagdakop ng gugot ng iyong pamilya. Sensitive ka sa pagsingitan ka, you feel pain in your heart because the inner child balik ang iyong trauma sa kagubot sa inyong pamilya. But I want you to come before the Lord. Just let go of any generational curses in your family. Let go sa inyong mga background. When you were young, just surrender it to the Lord. And even learn to forgive ang inyong mga parents. Say to the Lord that you have forgiven your parents and how yun sa nila pagpadako. Say to the Lord that you forgive them. Some of you, you've been bullied all your life. Ginabuli ka
because of your status, because sa iyong itsura. But know today that you are unique, you are loved, you are special. God created you just the way you are. You are perfect just the way you are as God wanted you to be. You don't need to compare yourself with others. Because you are the version that God created you to be. Just come before the Lord and allow Him to mold you into the best version na iyang giplano para kanimo igsuon. Just come before the Lord. Just come before the Lord. There's some of you, you have made a wrong decision in your life and it's been haunting you for the past few months, for the past few years. The Lord is telling you right now, just surrender. You don't need to run. You didn't need to hide. Just run to the Lord. Just come to the Lord and surrender. God is a God who is gracious. Even magkamalit ta, He is the God who iyatang dawaton. All it takes is to humble ourselves before Him. All it takes is to acknowledge how much we need Him sa atong kinabuhi. Come on, church. If you feel that you are that person right now, just come before the Lord and say, Lord, I need you. Lord, tabangin ko. Lord, di na ako kasabot. Di na ako kaya. But Lord, I surrender. And allow you to be the King. Allow you to be the Lord. Some of you, you've been struggling financially. And there are moments that you doubt if God really is the provider. There are moments that you feel unfair sa kinabuhi. But right now, just claim that you are the child of God. You are a child of God. And He is your Father. And He is also your shepherd. And so you lack nothing. Walay magmakulang kanimo kung imo siyang unahon, kung imo siyang alagaan. Some of you, you've been experiencing sickness for a long time. And you made every effort just to feel better. Pero wala siya pigakita po. The Lord is telling you right now that He is your healer. Just believe that He is your healer. As you surrender before Him, as you let go of your bitter roots, as you let go of your pain, as you let go of your heartaches and brokenness to the Lord, He will be your healer. He will be your miracle worker. Just receive by faith that you are healed in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we come before you, Lord. We are your people. We are all imperfect. And many times we fail you, oh God. But Lord, in full surrender, Lord, we come before you and acknowledge that you are the Lord. You are the King of our lives, Father. And in our weakness, Lord, you are strong, Lord. Lord, sa panahon na maluyami, your grace is sufficient for us, Father. So Lord, we pray sa batang usag, Ginoo nga naa dinhi, dili lamang sa tanan nga niya dinhi, Lord, but even, oh God, sa tanan nga nasa online. We pray, you see every heart, you see every struggles, you see every challenges. And we commit them all to you, Lord, believing that you are the God that is magnificent. You are the God that is powerful. You are the God that loves us. You are the God, Lord, na always there for us. You will never leave us nor forsake us. You are Emmanuel, oh God.
Lord, salamat kay Ginoo. Ikaw ang Diyos nga maghay sa tagsa-tagsa na mo kakinabuhi, sa tagsa-tagsa na mo, Lord God, kapamilya, Lord, even sa mga tabauan, sa mga negosyo, Lord, wherever we are, Lord, may your light shine to us and may we be a sweet aroma, Lord God, sa tanan, Ginoo, community that we belong. Lord, we surrender everything to you, Lord. We commit our lives to you, Lord. You alone are worthy, Lord God. You alone deserve all honor, praises, glory, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's declare, in Christ, we have victory today. In Christ, we have miracles today. In Christ, we have healing today. In Christ, we have blessings of Abraham today. In Christ, we have positive thinking and speaking today. In Christ, we have dreams and visions from God. In Christ, we have faith in God. I change, everything changes. Amen. Amen. Praise the Lord. Palampakan sa atong pinang mga igsoon. So karon dito ta sa atong pagtag sa atong mga tithes and offering dara sa Ginoo, as the word of God says that we give to the Lord, and let's give cheerfully mga igsoon. Amen ba? Yes, sa Ginoo, because of His goodness and His faithfulness. Let us obey on what the Lord is telling us. Kung unsay giingon sa imong heart to give, yan, ikaw pag ginuuri na kabalo, so it is between you and God. So let us just pray mga igsoon. Father God, we thank you for the day, and today, Lord, we just give to you our tithes and offering with a cheerful heart, Lord, O God, according to what you, Lord God, our heart, O God, desires to give. Salamat kay Ginoong Diyos na ikaw, Ginoo, kanunay mo panalangin sa mga kaigsuunan, Lord, even Father God, for every one of us, Lord, nga abundansya, Ginoong Diyos, God, nga pinilo panalangin, Lord God, gigikan kanimo. Lord, we just want to thank you, Lord God, even as we give to you our tithes and offering, Lord, ikaw, Ginoong Diyos, God, mag-bless ni Lord, that this, Lord God, Father, blessing, Lord God, will be used, Lord God, for the expansion of your kingdom. Thank you for your provision. Thank you for your love and mercy. In Jesus' name we pray. Amen. So thankful to the Lord. Pampakan sa natong Ginoo mga igsoon for our building permit, no? Praise the Lord. Salamat sa mga kaigsuunan nga nagtabang niini, labi na nga I know nga busy kayo mo, no? And the Lord is good. Naghatag na gid niya sa ato. So karon ako ang gihangyo sa Kuya Kukong mo share sa ato ang ato kailangan nga buhaton, no, kay for the next kay na naman tay building permit, so naay process ani nga buhaton di kaya okay Alia para dito mala set na tag meeting after sige pwede na pabilid okay sige mga 0.5 seconds siguro dali na kayo. Okay, so alright, so salamat sa Ginoo nga na-approve ang ato ang it's an answered prayer. The Lord is good and His mercy endures forever. So praise the Lord. And oras to mga igsoon, and let us all stand and let's sing this song, For Thine is the Kingdom.
asking for your Holy Spirit na magapamuhat sa kanunay, Lord God, sa among kinabuhi, Lord, to wherever we are, even as we go out from this place. Be with us, guide us, and protect us, Lord, oh God. Thank you, Lord, for your blessing. Thank you for your mercy. Thank you for your anointing. Thank you, Lord, oh God, for the precious blood of Jesus na nagputli ka namo, Lord, oh God. Father, ikaw ang pasidugan ng pasalamatan sa kanunay, sa hantod sa kahangturan, Ginoong Diyos, oh God, walay lain nga takosog ang ngayon nga dahil gumundili ikaw lamang, Ginoong Diyos. And now, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon those who join Mindanao Full Gospel Church Sunday service with their family and the community, both now and forever, and all of God's people declare, Amen. God bless everyone. Mabilis ang tanong natin sa lugar para sa church building.